Baby pa po si Icy. Inalagaan ko na po siya. Mabait po siya, hindi siya iyakin. Talagang masarap siya alagaan. At gwapo, ang cute-cute niya. Kaya tuwan-tuwa po ako sa kanya. Sobrang likot, malingat ka lang na nawawala siya. Biglang tumatakbo. Pero pag tinawag po siya, talagang lumalapit naman. Mabait na bata si Icy. Hanggang sa lumaki po, hanggang ngayon, sweet po siya. Katunayan nga po, marami pa akong hinihiling sa kanya, binibigay niya. Ako, hindi nila ako tinuring na ibang tao. Parang malapit na kamag-anak, yun nga sabi ni Dali. Pag pinakikilala nila ako sa mga kaibigan nila, second mommy second nanay ni Icy, ng anak ko. Tapos kahit si Dalian, sinasabi niya palagi, "Bi, walang iwanan sa hirap at ginawa, magkasama tayo palagi." Nakapag-asawa na po ako at nagkaroon na rin po ako ng isang anak, nandito pa rin po ako kay Icy. Ako si Vilma Santos. May isang anak, taga Baliwag, Bulacan. Sa umaga, gigisingin ko siya ng alas 7 or alas 8. Pagkagising ni Icy, nagpabili siya sa akin ng pandesal sa bakery. Kasi paborito niya yun eh. Nilakad ko uli. Kasi alam ko naman na malapit yun para exercise ko na rin yun eh. Yung malalaki nga po, 20 pieces. Ma'am, ano lang po, small pandesal. 20 pieces. Ano pala man yun? Nakita ko yung cheese whiz. Ay, sabi ko, paborito to ni Icy na palaman. Kaya binili ko rin. Ayusin ko na yung mga gamit niya. Kasi meron naman siya stylist. Ang piniprepare ko na mga gamit niya, 3 polo, 1 pants, 1 shoes. Yun lang. Pagkatapos niya maligo, didiretso na kami sa baba, sa sasakyan niya. Para pumunta sa taping niya ng Juicy. Doon na siya nag-aalmusal sa studio. Kasi ayaw niyang kumain ng maagang maaga pagkagising. Paano kami lumit po kayo? Naiyak ako doon. Hindi ko pala takot, nakikita ko yun. Luta. Tama naman ako. Sabi ko ako, antibiotic, sinugyan ko, di ba? Biglang, kaya ka na kumain. Siya, ako pa rin kasi luta. Ay, may iniinom si Gretchen Ivy. Ivy gluten juice. Juice? Iniinom. Ang grabe ininom ko, ini-inject ko pa. Parang, okay. Wait, gano'ng kadalas ka mag-inject? Once a week. Pero yung huli ko kasi di pa babalik kasi di ba nag-reach ako sa summer. Thank you. Ano sa mga puti? Hindi naman lucidores puti kasi posible naman yung black para sa skin tone. Pero yung glow lang. Shine! Shine! Pagdating sa studio, hihingi siya ng coffee. Ate, saan ang ano nyo? Thermos yung sa kape. Thermos sa kape? Yung... Hirasap. Ito. Ay, yung thermos sa kape, dun po sa ano, ma'am, sa may... Thank you.
Favorite naman yung pagkain, palaging plain rice na minsan hotdog with egg, scrambled egg. Pag okay na siya, hihingi naman siya ng biroka, juice niya, para magising naman siya. May water pa kayo. Para saan to din? Wala. Suspended. Wait. Para pag tinali kayo. Para anytime pa kailangan. Kita sa air. Ready ka. Ano yung Elsie? I'm Tori. Hello, baby girl. You're so cute. Ay, nako! You know, you say hi to Tita Divine. That's super rich. Sila give you money. Yes. She will give you dollars. Dollars. Kasi ako yung lang po. Bakit ba sa akin? Paghat ba ako? Parang siya. Bagay ba sa damit mo? Tapos, pag hindi niya type yung dala ng mga stylist, meron kaming naka-ready ganun. Tapos, pa-makeup na siya. Tapos pag okay na siya, nakabihis na siya, medyo kwento-kwento lang sa mga kasama niya lang. Pag si Ate Gladys naman nandyan, let's go. Tinatakot nila ako eh. At seryoso siya ha. Seryoso yung tsura niya na. Ako naman, natatakot ako sa mga signature mo. Pag nag-start na sila ng taping, kung ano yung inuutos niya, bibigay ko sa kanya yung mga iPad niya, cellphone. Ano ba ni Gerson? Sarah. Nadagdagan po ng fee. Si IC pag naka-ready na siya, nakaupo na siya dun sa set nila, ako naman kumakain, bumababa na ako sa kantin. Isang gulay. Kasabay ko yung makeup artist niya, tsaka si PA ni Divine. Tapos wala, kwentuhan lang kami kung anong mga nangyayari, tsaka kung ano pa yung mga ginawa nila na mga alaga namin kung saan kami pumunta kagabi, kung anong mga trabaho pa nilang ginawa. Pagkatapos namin kumain, akyat na kami kagad dahil second episode na sila. Second taping na sila, mag-change na sila ng damit. Dahil second episode na sila, second taping na sila, mag-change na sila ng damit. Tatlong episode ang shoot nila, Monday, Tuesday, Wednesday na yon. Okay, stand by. Quiet lang po, please. Habang nagtitaping naman siya ng last taping. So after this pageant, may plano ba kayo sumali sa show? Mag-showcase? Yes, exactly. Oh, narinig ko dito sa likod ko, why not? Sabi ng kabalit mo, diba? Aka may taga-Nueva Ecija. Yeah! What a small world! Ako naman, pumipila na ako sa cashier. Kasi 2 p.m. magbubukas na yun. So, para maaga kami makauwi, kailangan nasa una na ako. Tapos pagbukas ng 2 p.m.,
una kong makukuha na kagad yung challenge. Then, punta na kami ng bangko. I-deposit ko na yun. Pagkatapos niya kasi mag-shoot, ako naman ang mag-aasikaso ng mga gamit niya pa para sa susunod na taping. Ay, so uwi natin to. Uwi na natin. Atin to, di ba? Uwi ko na rin to. Dala to ni stylist. Dala ni stylist. Hindi natin dala to kanina. Oo nga. Yan ang damit mo, maayos mamaya. Ayos, lalagay ko na sa car. Lalagay ko na sa car, no? Lagay na sa car. Okay. Ang dami pinasusoling yung stylist, ang dami. Oo, ang dami dun. Yun ang pinag-aakyat niya. Nilista sa akin. Oo. Nandun lahat. Hanapin ko daw, tapos isolde. Padala ko daw sa inyo. Oo. Sabi ko, hindi ko naman alam. Ay, gano'n. Tawag na ba si Ice? Babay ko. Wala nang katapusan. Ado kami ni Tina, nakabigla. Para sa... Alsa mo kami. Bye po. Sa harap. Guest siya sa Game and Go. Sabay kami pumunta sa Delta. Kita na naman tayo. Ay, ito na naman tayo. Pagdating namin doon sa dressing room, inayos ko yung mga damit niya para kung ano yung susuot niya. Pagkatapos po noon, kwentuhan lang muna sila kasi kita ni Icy yung mga katim niya, sila Dennis Padilla, sila Kit Kat. Kung nakakapi kayo mga lalaki, hindi ko na naman pigalan. Ano bang labang? Wala kang piskalan, di ba? Pagkatapos po noon, nagpahingi si Icy ng coffee tsaka pagkain. Pagkain Icy. Yay! Pagkain ni Icy. May nag-deliver na daw. Yung sa... Kay Icy po. Thank you. Parang pagkain, dalawa. Dalawa, kulang eh. Habang nasa dressing room muna sila, kumain kami ng driver ni Icy. Hello, oras ba na? Hanggang 2:30. Pagkatapos po namin kumain, pumasok na uli ako sa dressing room para bibihisan sana siya. Kaya lang, hindi na po siya nagpabihis kasi total parang marurumihan din naman siya. Yun na lang yung suot niya. Kaya ako din, hindi ako Siya. Alam mo, ang budget mo pala dyan, 30,000. Makabawasan. 30 ka dyan. Tsaka kaliwaan yan, ha? Pero sa klaro. Ulot. 30,000. Dennis Pamilya yan, ha? Nung sinasalang na po sila sa game na yon, nanonood po ako.
Katabi ko si yung PAD ni Jelly de Belen. Ating team Kakay, Icy Mendoza, Dennis Padilla. Palakpak kami ng palakpak kasi alam ko mananalo si Icy. Pag ganung mga game, magaling yan eh. Talagang palagi siyang nananalo. Kaya lang nung pagkatapos nun, natalo din si Icy. Talo sila Icy. Talo. 5, 6, ba't dumami? Ate, bakit 10,000? 10,000 dinagdagan na? Dinagdagan? Hindi. May nagkamali lang daw. Kamali sinabi sa inyo, 15,000 pesos. Akala ko sana mananalo siya eh. Pero sabi niya, okay lang yan Ate B. Sabi niya, Nice! Ay! Hirap! Sayang! Galing! pumasok namin sa dressing room, inayos ko na yung mga gamit niya para makauwi na siya. Ano yung gagawin mo? Paano ako pupunta doon? Hayaan niyo, ma'am. Itulak namin kayo. Itinulak ako. Ganyan. Pag tulak sa akin ganyan, ayaw ako ibabot. Tinulak lang yan. Yung price na natin check. Ayaw ko. Kasabay daw. Thursday daw. Nagpaalam na siya sa mga katim niya kasi nagmamadali siya, antok na rin siya. Pagdating po namin doon sa condo, nagmadali na si Icing bumaba ng kotse kasi gusto na rin niyang magpahinga. Inakyat ko muna yung gamit niya. Nagpabili muna po siya sa tindahan ng mga gagamitin niya para paggising niya, naka-ready na yung tissue, Colgate, tsaka tubig, yung mineral niya. Tissue. Silari ice to. Gutom siya para gusto nung pag natutulog siya, yung busog siya. Kahit mainit, kailangan bago siya matulog, mabili ko tong pagkain niya. Nagkukulong lang siya sa kwarto niya. Kailangan walang maingay para magtatrabaho ulit siya. Habang nagtatrabaho siya, ako naman ginagawa ko, yung ibang mga bills nila, binabayaran ko na. Groceries, o kaya kung saan pautos niya, ginagawa ko na yun. Pagkatapos nun, balik uli ako sa condo, ayusin ko yung mga gamit niya dahil pagkagising niya, kailangan handa na lahat yun. Habang nagtatrabaho siya, ako naman ginagawa ko, yung ibang mga bills nila, binabayaran ko na. Groceries, o kaya kung saan pautos niya, ginagawa ko na yun. Pagkatapos nun, balik uli ako sa condo, ayusin ko yung mga gamit niya dahil pagkagising niya, kailangan handa na lahat yun. After ng bangko, ayusin ko na yung kanyang mga things. Hanggang sa mag-hapon na yung gamit. Papa-check up siya, sink. Ano si James? Jana na saan? Jana. Tapos Peralta.
Punta muna kami ng St. Luke, magpapa-check up siya. Importante kasi kay IC yung health niya. Maalaga yan sa sarili niya eh. Palagi yan nagpapa-check up kahit walang sakit. Pero ang ano niya lang palagi dinarating yung kanyang tiyan, parang acidic ata siya eh. Kaya, yun ang palagi, pag pupunta kami doon, yung palagi ang ano sa kanya, ng finding ng doktor yung tiyan niya. Bukas, pinababalik siya ng doktor niya para sa mga laboratory test, x-ray yung tiyan niya, kung bakit sumasakit inside ng ano niya. Kaya bukas ko pa malalaman kung ano talaga yung finding ng ano niya, check up. Binigyan lang siya ng mga gamot lang na parang pang-alis lang ng ano niya, acid. Pagkatapos namin sa hospital, punta naman kami sa volleyball. Yun ang habit niya palaging, everyday talaga pupunta siya dun sa ka-team niya, mga ka-volleyball niya. Kailan mo gunting? Kailan mo gunting? Roger, Munoz, Basta, Gilbert, Alvin, Gabby, Bato. Ang pangalan ng team nila, Asukal. Dahil ginaya nila yung sa Askal, doon nila kinuha yung Asukal. Nung high school siya, lumalaban sila sa mga ibang ka-team na volleyball. Nananalo siya, siya pa nga leader. Kaya tuwan-tuwa siya talaga. Hanggang sa lumalaki na siya, kalaro niya pa rin yung mga iba niyang friends. Go, IC! Yes! Yung Asukal team na yun, everyday, palagi silang naglalaro. Yun talaga, araw-araw na yun, walang patid, hindi siya uma-absent kahit masama pakiramdam niya. Bata pa kasi siya talaga, yun ang larong paborito niya. Kahit yung mga pinsan niya, kapatid niya, yun ang mga kalaro niya, nagbabalibol sila sa bakuran nila.
Si IC sa buong maghapon yan, parang walang kapaguran. Kahit maraming trabaho yan. Hindi mo makikita sa mukha niya na parang napapagod siya. Enjoy siya sa ginagawa niya eh. Parang, sabi nga niya, parang yun ang namana niya sa lola Lods niya, mami Lods niya. Bola mo. Ice bola mo, dyan lang. Sila na mag-uwi. Hindi ko muna ako. Ang importante kasi sa kanya, parang exercise na rin niya yun yung paglalaro ng volleyball kasi pinapawisan siya. Lumalakas yung, feeling niya lumalakas siya dun eh. Yung buong araw niya parang, pag naglaro siya parang okay na, malakas na siya. Dito na kami sa interview ni IC para sa Juicy. The latest? Ay, sa Juicy! Sa the latest pala. Yung dating show niya na Juicy, bali nag-reformat. Ang title ngayon, ang Juicy. Ang latest. Sorry. Dito na, okay. Dito na kami sa event ng the latest. Interview niya yung mga gwapong bagets. Hindi na siya sa loob ng studio, nasa labas na siya. Nag-i-interview siya kung saan-saan, iba-ibang artista. Kaya parang naiiba rin sa kanya yun. Camera niyo, alert kayo ha. Ayan ha, okay. Okay. Sexy niya. 4, 3, 2, anytime. Excuse me, ano ginagawa mo dito? Bakit ikaw? Bakit ka nandito? Nangaagaw ka, ha? Ay, gabi na wala akong curfew, may curfew pa. Oh, anyway, Pero nagpaalam ako. yes, definitely. Ako nagpaalam, pero ano ba meron dito? Ano ba to? Yes, andito ngayon kami, mga ka-latest, sa launch ng Inside Showbiz Hottest Men Issue. Yay! Kaya nag-uumpisa na kami. Maya-maya iiwan ko na siya. Sa gabi naman, pupunta ako sa mga press con. Pag ng GMA 7, may press con kanina na Faithfully. Hi. Hello po. Binibilangan lang ako. Mabilis lang po kami. Sige, i-shoot na. Ano na kayo kakain? May susundan ka pa nila. Kabugera. Ang taray mo. Ano ba yan? Kaya ba ito sa ikaw? Kumain ka na. Para habang kumakain may video. Sorry. Ay, dito. Game 2! Dito. Bakit ikaw na nag-ano? May ano sila sa cable na Real. follow the yayin. Eh, mula ba sa Juicy kasama ko sila. Ah, so sure. Makikita ko din yung mga ibang press. Magtatanong-tanong ako kung ano pa yung mga nangyari. Para ikwento ko rin sa kanila, kay Dali at saka kay IC. Pagkatapos, uwi na ako at ihahatid na ako. Iyon ang ginagawa ko everyday. At masaya ako sa mga ginagawa ko araw-araw. Kaya sa habang paninilbihan ko sa kanila, hindi siguro ako magsasawa dahil mabait talaga sila.
Mula kay Ate Luz, kay Dalian, kay IC, dalaga pa ako, umikot na ang buhay ko sa kanilang tatlo. Hanggang sa ngayon, nandito pa rin ako sa kanila, nagtatrabaho, hanggang sa nagkaanak na ako, hanggang sa magkaapo ata ako, nandito pa rin ako sa ano nila, sa pamilya nila. Tinuring na nila ako parang kapamilya. Kasi feeling ko ang gaang, hanggang ng pakiramdam ko sa ginagawa kong kahit wala kaming tulog, puyat, okay lang yung masaya. Ito ang buhay ko sa kanila.